paparinig ko lang sa inyo ang budget hearing kung saan nagsasalita si Congressman Paulo Marcoleta and si yung representante ng Presidential Communications Office. Of all the ball na nakapasok po sa PCO po. Yung pong 200, thank you Madam Speaker, distinguished sponsor, yung pong 242 na contract of service at JOs na yan, lahat po yan are housed inside the PCO building? Madam Speaker, Your Honor, yes, Your Honor. Gaano po kalaki yung building ng PCO? Nakapunta na po ako doon, Your Honor. Hindi naman po. Tinatanong kasi ito mga palangga na meron silang 232 na JO o job order. Ito yung mga hindi regular na hinire nila. So parang bini-verify, pinapakinggan ni Kong Paulo na kung nagsasabi ba ng katotohanan etong representante ng PCO. So kasi may 232 na katauhan na allegedly trolls na ito ay hinire ng PCO, ng Presidential Communications, para maging trolls nga mga keyboard warriors. So parang tinatanong niya kung kasya ba itong 232 na ito na kunwari job order, yung pala trolls doon sa opisina. Pakinggan natin. Hindi naman po mga 4-story, hindi naman po mga 5-story, but actually, kaya po nila. They are comfortably there. Hindi po siya gaanong kalawag, pero hindi naman po siya ganon kalaki. It can house. It can house 242. Yes, So, yes, 42. Your Honor. No, 232. Sa tingin ko naman po, hindi magkakaproblema ang PCO in terms of budgeting. Dahil ako rin po ay nakatanggap ng impormasyon na buwan-buwan kayo rin po ay nakakatanggap ng mga assistance from different offices. Totoo po ba na meron kayong natatanggap na 5 million buwan-buwan from PCSO? Deny, syempre. Madam Speaker, Your Honor, wala po. Wala po ang natatanggap ang agency na 5 million from PCSO po, Your Honor. 5 million buwan-buwan po ito Wala po, Your Honor. At bukod pa po dyan, meron pa po kayong natatanggap na 10 million pesos kada buwan from the Office of the First Lady. Deny, syempre. Madam Speaker, Your Honor, PCO denies that they receive such amount from the Office of the First Lady, Your Honor. At bukod pa po dyan, di pa po tayo natatapos. Meron pa pong 10 million every month Kasabwat niyan. na binibigay sa PCO from the Office of the Executive Secretary. Kay Bersamin. Deny uli. Madam Speaker, Your Honor, again, the PCO denies receiving such amount from the Office of the Executive Secretary. Meron din pong nakapagsabi sa akin na meron kayong napakalaking vault. Ayan, vault. Sa PCO na lalagyan ng pera. Kung ako po ba'y magpapadala ng tao ngayon dun para mag-inspect for the existence of a big vault na naglalaman at sisidlan ng pera, pwede niyo po bang i-confirm or i-deny ang existence ng vault na yon na lalagyan ng pera? Madam Speaker, Your Honor, there is a small vault Bakit may for vault? the cash section for the immediate needs. But it's not an extraordinarily big, like a bank vault type of vault, Your Honor. Kasi po dun daw sa vault na yun, dun tinatanggap yung mga bonuses ng mga keyboard warriors, ng mga vloggers natin na who have reached a certain virality. Dun sila sumasahod. Madam Speaker, Your Honor, the vault is for the finance section. And it's, again, it's not an extraordinarily big vault. It's probably in the hip area ko lang po, yung ganun, the usual ones that you can buy in the Ace Hardware or in Sigurado, such. baka po Madam Sponsor, yung nakita nyo lang nasa first to third floor. Pag umakit kayo ng fourth floor, mas malaki yata yung vault dun. Madam Speaker, Your Honor, they deny the existence of such big vault. Yung ano lang po talaga, Your Honor, yung para sa immediate needs cash vault lang po na for the finance section. Opo. Thank you, Madam Speaker, Madam Sponsor. Kaya hindi ako naniniwalang hindi. Okay, doon lang muna. Okay, so mga kababayan, inamin na mayroon silang vault, di ba? Narinig yun naman para sa immediate cash daw. So dito, sinabi niya na ang PCO ay mayroong vault dahil may nagsabi sa kanya at mismo mayroon siyang informante na sumusweldo ng 7,000 per month para lang maging
keyboard warrior. Ang tanong dito, bakit may vault ang PCO? Di ba? Bakit siya may vault? Kasi di ba hindi naman gobyerno yan eh. Hindi naman isang maliit lang yan na tinda, isang maliit na o isang kumpanya na mayroon mga petty cash, pag kailangan mo ng mga small expenses, gobyerno yan eh. Lahat yan dapat nakalagay doon sa, yun nga, napag-usapan din nila, doon sa budget, doon sa line ng kanilang mga budget na meron silang ganito, ito pondo sa ito ay binayaran nila si ganito, si ganyan, ganon, or para sa job order, mga ganon. Pero bakit may vault? Bakit sila may hawak na cash? Doon ka magtataka mga kababayan kasi nakalagay yan dapat ang sweldo ng mga empleyado, lahat, 'di ba, sa kanilang MOOE, doon sa tinatawag na maintenance and other operating expenses. Ngayon, bakit may vault? According nga sa nakuwang information ni Congressman Marcoleta ay para sa mga vloggers. So, ang nakikita natin dyan, pinapalabas na kunyari job order at ito ay contract of service, chuchu, yung mga short period of time lang na mga trabahante pero ito ay ginagamit nila sa kanilang mga vloggers. Hindi na po bago yan kasi in-expose ko na yan mga kababayan. Dapat makalagay yan sa GAA. Yang mga ano na yan, sa ano nga, kung nag-hire sila, ng mga contractual, mga ganyan, di ba? Mayroon yan, nakalagay sa kanilang mga, dun sa budget bago in-approve. O after na-approve, nakalagay lahat yon. But alam naman natin, mga kababayan, na talagang itong si Liza Tanas ang may pakanan yan. Bakit sila may cash? Tama ba yan? Di ba lahat ng fund natin, di ba dumadaan saan? Sa tamang proseso. You know that already kung paano ang proseso kapag ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno. Pero huling-huli, o bakit? Nung tinanong ni Congressman Marcoleta na may nakapagsabi sa kanya na may vault, na malaking vault, bakit tumpak? Bakit niya inamin na mayroong vault? So ibig sabihin, mga kababayan, very credible yung nagsabi kay Congressman Marcoleta, kay Paolo Marcoleta, na talagang mayroong cash diyan sa Office of the Communication Office. Kasi nga, tignan niyo yung kanilang mga dugyuting mga vloggers. I think in the past, sama-sama sila, nagta-travel sila. Although Asia, may China yata sila, may Thailand. Tignan mo yung dating, yung dati kung yun na bumaliktad na, di ba? Ang nakabalarting sa atin na balita ay nandoon siya sa Thailand. Pahotel ng gobyernong Bangag. Pahotel, di ba? Walang trabaho. Tapos nandoon sa ibang bansa at hindi ng PCO yung nagbabayad sa kanila. Ang nakarating sa atin na sa Kempinski Hotel pa. Kitang-kita na ninyo ang talagang talamak na pagnanakaw ng Bangag administration na ito. Pagnanakaw ito eh. O, bakit hindi nyo i-audit ito? Bakit sila mayroong ano dyan? Bakit mayroon silang inamin na mayroon silang vault? Bakit sila yung nagdedesisyon? Kung sino bibigyan ng pera, saan galing ang pera? Sabi nga ni Kong Paulo na may nakapagsabi sa kanya na binibigyan ang PCO ng 5 milyon galing sa opisina ni Langka Robles, then 10 million galing kay Liza Tanas, 10 million galing kay Executive Secretary, kay Bersamin. Pinakita ko na po yan sa inyo kahit puntahan nyo ang Facebook ni Bangag, ang Facebook ni Liza Tanas, ang Facebook nitong mga gobyerno ito, ang daming trolls. Okay? Ang daming trolls at yaan ay binabayaran sila, mga kababayan, galing sa pera ninyo, galing sa pagnanakaw ng mga hayop na ito para pabanguhin si Bangag. Kayo na mismo ang makapagsabi, hindi ko kayo pipilitin, maniwala kayo sa akin, puntahan nyo lang si Bangag, ang mga nagko-comment sa kanya ay mga troll accounts. Ngayon, inamin ng PCO na mayroon silang vault. Mayroon bang legal basis yan? Dapat may hawak silang cash para ibigay sa mga tao nila? Hindi ba ang mga taong gobyerno ay sumusweldo sila mula sa land bank, galing yung kanilang mga sweldo? Documented.